paano naman yung gawin ang quotient rule or yung division rule naman po palating sa exponents natin. So, gawa muna tayo ng formula. Halimbawa, we have, let's for A raised to M divided po sa A raised to N. Ang gagawin nyo lang, so, usually kasi ang ginagamit ko sa division ay yung anong ganito po, A, then raised to M divided by 2A raised to N. So, mas madalas kasi mas maganda pag ganyan given natin. Okay? So, gagawin mo lang po, ang gagawin mo lang dyan, yung base natin na letter A, kopyahin mo lang. Then, yung letter M sa taas, ima-minus mo doon yung letter N sa baba. So, therefore, yan po yung formula natin. So, i-apply natin siya sa number. Let's for example, number 1. So, ang given natin is, for example, is x raised to 10 divided by x raised to 7. So, ang gagawin mo lang doon, kopyahin mo lang yung base mo, yung x, ang base natin, x. Tapos, yung 10, i-minus mo lang doon sa 7 sa baba. So, magiging x raised to, we have 10 minus 7, magiging 3. So, ito na yung pinakasagot natin. No? And another one, number 2, another example, number 2, for example, we have the given of y raised to, another example ha, 7 and then over y raised to 5. So, ganun ulit gagawin mo, copy mo lang yung base na y, yung 7, copyhin mo, and then minus yung sign natin, then copyhin mo yung 5. So, copy uli yung base, which is yung y, 7 minus 5 magiging 2. So, this one is our final answer. So, paano kapag medyo mahirap-hirap na siya ng konti? O, number 3, example number 3. So, let's for example, we have the given 10 and then x raised to 5 over 2x raised to 3. Halimbawa, yan ang given natin. Ang gagawin mo lang doon sa coefficient natin, sa numerical coefficient natin na 2 at na 10 at 2, divide mo. Ilan ba ang 10 divided by 2? So, 10 divided by 2 is equal to 5. Then, yung x po, o yung ating base na x, kupahin mo lang. So, copy yung x. Ang gagawin mo dito, yung 5 na to, ima-minus mo doon yung 3. So, 5 minus 3, magiging 2. So, this one is your final answer. So, halimbawa uli, may ma-encounter kayo na ganito. So, let's for example, we have the given 10. So, we have, variable natin ay y naman, y raised to 15 yung nasa taas. Ito ha, yung ating exponent ay 15 divided by, let's rate, yan. So, halimbawa, divide po tayo sa 5, y raised to 20. So, kung mapapansin nyo po, yung 15 doon, mas mataas yung nasa numerator mo na 15, mas mababa yung denominator mo, di ba? So, pag ganyan, ganun pa rin naman yung operation natin kapag ano po, exponent, ma-minus pa rin natin. So, kaya lang, ang gagawin mo lang, kasi mas mababa tong 15 at mas mataas yung 20, kapag pinag-minus natin yung 15 minus 20, di ba, negative 5 ang magiging sagot natin. So, ang gawin mo lang, cancel mo yung 15 sa taas, then cancel mo yung 20, pero may 5 pa siyang matitira, may 5 pa. Kasi, 20 minus, di ba, minus 15 is 5 pa. Doon mo siya ilalagay sa baba. Bakit po sa baba nilagay? Bakit sa denominator nilagay yung 5, hindi doon sa numerator? Kasi, mas mataas po yung value or exponent po nung nasa baba compare po yung exponent nasa taas. So, divide natin yung 10 divided by 5. Diba? 10 divided by 5 is equal to 2. No? And then, over, lagyan nyo ng divisor na sign o divide sign. Yung y po, kukupahin ninyo. Tapos po yung 5 na natira, kupahin din nyo. No? So, ito kasi, gano'n nangyari. Kasi ito cancel muna. Di ba? Mas taas, kung mapapansin nyo po, di ba mas taas po yung 10 kaysa kay 5. Kaya dito si 5, kakancel mo dito, si 10, magiging 2. So, ibig sabihin, kaya po, 10 divided by 5, mas taas kasi kung saan mas mataas, dun mo ilalagay yung sagot. No? Kaya po, we have 2 over y over 5. O, isa pa. So, halimbawa, may given pa akong ganito. So, let's for example, we have 9x raised to 20, let's for example, ready po, divided by into 3x raised to, let's for example, we have 30. Yan. So, ang gawin natin, i-divide lang natin. Di ba po, pag kinancellation natin, divisible by 3 po ang 9 at saka ang 3. Ayan po. So, isabihin yan, divisible by 3. So, cancel na to. Magiging 1 na lang yan. Tapos ito magiging 3.
Ba, no? Using the cancellation method. Tapos, di ba, pag pinang-minus natin yung 20 minus 30, mas mababa yung 20, therefore, wala na to, tanggal na to. Dahil mas taas yung 30, ilan po ba ang 20 minus 30, di ba po? We have 10. So, ibig sabihin, may 10 pa tayong matitira dito sa baba. Doon ko nilagay sa baba kasi mas mataas yung 30 kaysa kay exponent na 20. Therefore, ano yung mga natirang sagot ninyo? So, sa taas ay 3 ang natira, ang 3 ang dinatanggal, 3. Tapos, sa baba naman, ang dinatanggal ay yung x po natin na may exponent natin. So, ibig sabihin, 3, copy yung x, and then 10. Okay po? Bakit po nawala yung x doon sa taas? Pag kinansel nyo na po yung exponent, automatic po cancel na din po si x. No? Ibig sabihin dito, tanggal na din yung x natin kasi mas mababa siya. So dito, remain si x kasi may 10 pa tayong natira. So this one is your final answer. Okay po?